Inilatag ng palasyo ang plano para sa 1.3 trillion peso education budget para sa 2026, ang pinakamataas na pondong nailaan sa edukasyon sa kasaysayan. Para sa update, magbabalita naman live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, paano ba gagastusin ng pamahalaan ang napakalaking budget para sa education sector ngayong taon? Angela, sa panig ng Department of Education, ilalaan yan para sa pag-hire ng karagdagang mahigit 65,000 na teaching at non-teaching positions. 15.4 billion peso budget kasi yung nakalaan para sa mga bagong posisyon sa Department of Education under 2026 budget. Sa Commission on Higher Education naman, ilalaan yan para sa free tuition sa state universities and colleges, pati sa state-sponsored subsidy sa mga mag-aaral. Habang ang TESDA naman, 19 billion ang nakalaan para sa scholarship funds. Angela. May mga naging concern sa mga nagdaang budget, Julie, na hindi naman daw talaga sa education agencies nakalaan ang bahagi ng pondo. Na-address na ba ito sa pinasang budget ngayong taon? Angela, ito yung dahilan kung bakit inilatag ngayon ng mga ahensya o ng sektor ng edukasyon yung mga plano nila at inisa-isa kung saan mapupunta yan. Sinagot din yung ilan sa mga problema nga nababalot nga dito sa education sector, kaya sinasabi na tila hindi nakikita yung paggamit ng pondo dyan sa sektor na yan. Una sa DepEd, binago na raw yung sistema doon sa mga problema sa kakulangan or hindi nabubuong mga classroom. Kung dati daw may provision na DPWH lang yung pwede nilang makatulong sa constructions ng mga classroom, ngayon may provisions na maaari na rin kumilos kasama yung local government units. Ibig sabihin, mas mataas na nga yung tsansa na matutukan at maisagawa yung mga classrooms. Sa plano nila, yung 24,000 na bagong classrooms na target mabuo, about 25% na lang dyan yung DPWH base. Para naman doon sa problema sa mga ghost students, under din yan ng senior high school voucher program ng DepEd, iniimbestigahan at patuloy pa rin daw yung investigation dyan. Pinalakas na rin daw nila yung sistema ng validation para matiyak na maiiwasan na yung mga napapaulat na listed as enrolled pero hindi naman talaga pumapasok or kaya ay listed multiple times sa iisang eskwelahan. Angela. Of course, isa pang laging concern, yung usapin na kulang ang suporta para sa mga guro natin. Ano ang mga naka-line up na programa para sa kanila ngayong taon, Julie? Angela, bukod nga doon sa pagdadagdag ng mga teaching and non-teaching positions, nasa 100,000 na teachers din daw yung maaaring or may kakayahan ng DepEd na ma-promote ngayong taon. Yan daw kasi yung isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumalabas or umaalis ng bansa yung mga teachers natin. Kasi palagay daw nila, hindi naman nakikita or nakikilala yung kanilang efforts sa pagtuturo, kaya naman yung promotion yung isa sa mga tututukan ng ahensya ngayong taon. At of course, Julie, naging usap-usapan nga itong pagpapasurrender ng cellphone at laptop ng lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget kahapon. Ano ba ang naging paliwanag ng palasyo tungkol dito? Pinaliwanag, Angela, ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi lang naman daw media kundi lahat ng attendees yung pinasurrender nila yung cellphone o kanilang mga gadget. Huwag din daw kalimutan na yung event naman naka-livestream through RTVM at wala naman daw magiging issue ng transparency. Sumunod naman din ay nagkaroon nga ng press briefing dito sa palasyo para sagutin din naman daw lahat ng katanungan ng media. Kaya masasabi pa rin na transparent yun, Angela. Pero ano daw yung major reason bakit ayaw nila ng cellphone? Naging mas maayos daw kasi nakinig or nanood lahat ng attendees and yung media kasi supposedly na magko-cover maaring naging witness nga doon sa event na lamang, Angela. And for context, hindi naman ito yung first time na nangyari yan kasi previously, in the previous years, meron na rin nga naging ganitong pagkakataon at naresolve naman din through communication with the PCO. So ngayon, yun yung tinitingnan natin. Ano pa yung magiging susunod na hakbang para hindi na maulit or kung ano na yung magiging posisyon ba ng palasyo, magiging regular na ba na patakaran ng ganitong hindi maaaring magpasok ng cellphone or gadget kapag merong mga coverage sa loob. Okay. Julie, isingit ko lang kasi of course naging malaking usapin nga ang anti-EPAL campaign dito sa pagbalangkas ng budget ng 2026. At isa dito ay gumawa sila ng mga prohibitions na mga bawal gawin ng mga politiko sa pagbibigay ng ayuda. Pero there is no specific prohibition doon sa pagbibigay ng endorsement letter or yung guarantee letter ng mga politiko sa mga kababayan nating may sakit na humihingi ng tulong. So anong ang tugon ng Malacanang tungkol dito?
Ang ipinaliwanag lang kasi, Angela, kahapon ni ES, ni Executive Secretary Recto, may general provision, although hindi niya nilatag or inisa-isa ano ba yung mga nakasaad doon sa general provision para nga dito sa anti-EPAL o hindi mapolitika yung pamamahagi ng ayuda at saka iba pang mga social programs ng pamahalaan. Pero dito sa pagbibigay ng mga guarantee letters, hindi ito kasama sa mga natalakay or na pag-usapan dito sa palasyo. Dun sa anti-EPAL campaign, okay, may prohibition Yung dun. general provision. Oo, pero kapag merong nahuli na certain politiko na nag-violate nitong campaign na ito, ano ang magiging parusa sa kanila? Actually, Angela, iyan nga yung isa rin sa mga itinanong kahapon, ano yung magiging penalty sakaling meron, pero hindi rin nailatag sa atin ng mga opisyal kung ano ba yung magiging pananagutan kumbaga ng mga politiko sakali man na gawin. Ang sabi kasi ni Recto kahapon, tingnan muna natin at subukan natin. Hmm. Alright, sige. Julie, meron din bali-balita rin na may madedelay ang sahod at benepisyo ng ilang government employees dahil nga dito sa kapipirma lamang na budget. Di ba, reenacted nga tayo nitong Yes. for 1 week at kahapon lang napirmahan nito. Ano ang sagot ng palasyo dito? Meron kasing sinasabi, Angela, na 24 billion pesos na para sana ah, para sa subsidy or para sa mga benepisyo ng mga government employees. Ang sinasabi kasi napaulat na reduction yan. Pero ang nilinaw ng Department of Budget and Management, hindi yan reduction, hindi yan ni-remove or hindi kinansela. Inilipat lang daw yung para sana sa subsistence allowance mula sa miscellaneous personal benefits funds papunta nga sa pondo ng mismo government agency. So pangalawa, yung salary increases daw ng mga government employees, whether civilian or uniform man sila, included na yan sa budget ng respective agency. So hindi na yan magagalaw, kumbaga hindi na yan mawawala. And lastly, yung pension, isa pa sa mga sinasabi yung pension ng uniform personnel, hindi rin daw yan magiging apektado. Ang maaapektuhan lang, Angela, kung merong mga bagong retiring o yung magre-retiro pa lang under optional retirement. Pero nililinaw naman ng DBM na meron daw mga safeguards, merong existing rules and processes para dyan, kaya wala pa rin daw dapat ipangamba. Lastly, Julie, ano ang tugon ng Malacanang dito sa sinasabi ni Congressman Erice, na he's pushing through doon sa kanyang pag-file ng petisyon before the Supreme Court questioning the legality of unprogrammed appropriations. Kasi for him, any form of unprogrammed appropriations ay labag yan sa ating konstitusyon. Number 2, ano rin ang tugon ng pamahalaan ng gobyerno natin tungkol naman doon sa sinasabi nila na ang tawag dito? Tungkol doon sa pinag-uusapan na... Sige, yung isang katanungan ko muna, Julie. Angela, ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro ngayong araw, malaya naman daw sila na gawin yan, malaya naman sila na dumulog o lumapit nga sa Korte Suprema. Ang palasyo naman ng administrasyon, mabibigyan din naman daw ng pagkakataon, Angela, na sumagot doon sa mga pinupuna or sinasabi nga nila na unconstitutional dito sa 2026 GAA. Okay. Alright, dun sa pangalawang tanong ko kanina, nakausap ko kasi si Representative Reneco at sinasabi niya yung pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang bahagi ng unprogrammed appropriations ay ito ay pampalubag loob lamang daw. May tugon ba ang palasyo tungkol dito? Doon mismo sa statement or specific statement ni ko, wala pang nagiging tugon yung palasyo. Pero kahapon may mga lumabas na rin kasi na pagpupuna, Angela, doon nga na sinasabing dapat hindi lahat ng items na naiwan ay naiwan talaga. Yung iba pwede na nga rin daw i-veto. Ang sinasabi naman ng ni ES kahapon ng ibang palace official, kinakailangan nga yung na mapondohan or malinaw naman kung saan mapupunta. Kabilang nga doon yung AFP modernization program at yung iba pa mga pondo ng pamahalaan na ongoing o nasa pipeline na, kaya kailangan bigyan din natin ng pondo under UA. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Julie Baiza.